Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Oras, ganap na pong alas 9:30. Good morning, good morning, good morning, good morning, Southern Luzon. Magandang umaga, Batangas. At yan, June, Tuesday na naman po ulit. At ito nga po ang huling araw ng Oktubre. At 55 days na lang po at Pasko na. So, good morning po sa mga nakatutok sa ating pagpasada ngayong umaga. Ang bilis ng panahon, muli na naman po nga arangkada ang inyong biyaheng Kapitolyo para maghatid ng mga balita at impormasyon at napapanahong talakayan. At sabayan po tayong napapakinggan sa dalawang radio stations. Ito po sa Batangas, Airone 91.9 FM at Tricab 102.3 FM. Infinite Radio dyan po sa lungsod ng Lipa. Good morning, Miss Ems, at magandang umaga, Papa Cards. Batiin natin, Miss Jen, ng isang mapagpalang umaga. Lahat po na nakatutok sa ating mga radyo. Sa mga motorista, good morning, lalo't higit yung mga patungo sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. At syempre, June, good morning po sa ating napakasipag na ama ng lalawigan, Governor Dodo Mandanas. Magandang umaga rin po sa ating Provincial Administrator, si Sir Willie Racelis. Sa ating pong Chief of Staff at Provincial Information Officer, ang tita ng lahat, Ma'am Abel Bihasa, magandang umaga po. At syempre, magandang umaga rin sa ating Vice Governor Mark Libiste, sa lahat po ng mga ginagalang ng mga board member. Good morning. At syempre, June, good morning po sa ating mga kasamahan dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng pamahalaang panglalawigan. At sa ngalan din po ng walang pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, syempre si Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong lingkod. Ito po si Jenny Asilo Aguilera. At sa ngalan din po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si June Magnaye. At andito nga po tayo sa programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program po ng ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Sa muli pong pagsisimula ng ating pagtatanghal, muli natin pasalamatan ng ating amang lumikha sa panibagong araw na kanyang ipinagkaloob sa atin. Tunghayan po natin ang isa na namang edisyon ng Gabay at Patnubay. Ayon sa isang lumang kwento, nabalitaan ng lalaking si Nicolas ang kalagayan ng isang napakahirap na tatay. Hindi kayang bilhan ng pagkain ng mahirap na tatay ang mga anak, lalo na ang sustentuhan ng kanilang mga pangailangan sa hinaharap. Dahil nahis tulungan ni Nicolas ang mahirap na tatay ng palihim, naghagis siya sa bintana ng isang bag na may lamang ginto. Lumapag ang bag sa nakasabit na medyas. Dahil sa kanyang kabutihan, kinilala siya bilang si San Nicolas na naging inspirasyon para magkaroon ng Santa Claus. Magandang ginawang pagtulong ni Nicolas, pero mas maganda kung tutularan natin siya. Ano kaya kung nagmamalasakit ang lahat sa kapakanan ng mahihirap? Maaaring matukso tayo na baliwalain ang kalagayan ng ibang tao at maging mahigpit sa pagkakahawak sa mga bagay na mayroon tayo. Kaya naman hinihikaya tayo ng Diyos na laging may mga taong nangangailangan. Dapat lagi tayong bukas palad sa pagbibigay, lalo na sa mahihirap. Kapag bukal sa loob ang ating pagbibigay, hindi lang natin natutulungan ng iba sa ating pagbibigay, mararamdaman natin ang kagalakan na nais ng Diyos na ating maranasan. Magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, walang pag-aatubili at hindi sapilitan. Kung ganito ang ugali natin sa tuwing tumutulong tayo o nagbibigay,
makikita natin na totoong mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Deuteronomio 15, talata 11. Sapagkat hindi mawawalan ng dukha sa lupain kailanman, kaya iniuutos ko sa iyo, bubukhin mo ang iyong mga kamay sa mga dukha at mga nangangailangan. Amen. Amen, June. So maging bukas palad nawa tayo sa lahat ho ng oras, lalo't higit sa mga nangangailangan. At June, sabi nga nila, higit na mapalad ang nagbibigay kesa binibigyan. So ibig sabihin, kaya ka nagbibigay, meron ka. Yes, oo. O kung ikaw ay binibigyan dahil wala ka. Kaya meron ka, kaya lagi ka nagbibigay, June. Kaya bigyan mo ko dahil... So muli, good morning po sa ating mga taga-subaybay. Yung pong mga nasa kanilang mga basaysay o kanilang mga tahanan, magandang umaga po muli. At yan, good morning din po at yung mga nasa palengke, yung mga pumapasok, mga hindi na talaga pumasok ngayong araw na ito, ma-enjoy para ma-enjoy nila ang super long weekend. Good morning po. So panahon naman na bukod sa pagpunta sa sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, nakakasama nila ang kanilang pamilya pag ganitong long weekend, Miss Jen. Batiin na rin natin, Miss Jen, ang magandang umaga at congratulations sa mga nagwagi sa halalan kahapon. Bay, musta na hugang eleksyon sa inyong mga barangay? At yan nga, June, nagdesisyon na po ang mga kabarangay kung sino ang nais nilang maglingkod at magserbisyo sa ating mga komunidad at panahon na rin para sa reconciliation at ihayag ang intensyon na magiging katuwag ng mga nanalo sa mga programa at aktibidad na kanilang ipinatutupad. So, Yan. reconciliation, ibig sabihin, Miss Jen, tanggapin kung natalo at kumbaga ihayag ang kanilang intention na kung ako man ay natalo, ako naman ay handa rin maglingkod, kasama niyo ako. Ganun yun. So, sa totoo lang naman, Miss Jen, isa lang naman at pare-pareho ang layunin. Yung tayo ho ay maglingkod sa ating mga kabarangay. Ayun nga, June, at muli nga po sa mga nanalo, congratulations po at naway maging karapat-dapat po kayo sa tiwalang ipinagkaloob sa inyo ng ating mga butante. At gusto kong isingit, June, siyempre, tayo nga ay ilang araw na nagpagod. Baka tayo nagmamasid lang. Congratulations po sa aking anak na si Janice Jade Asilo Aguilera. At siya po ay nagwagi bilang SK Chairperson ng aming barangay dito po sa Barangay Aplaya, Bawan, Batangas. Siyempre, manang-mana sa ina, June. Manang-mana sa ina. So, hinihintay ko yan. Dali Inaasahan niya sa kanang palakpakan dyan At isisingit ko, June, yung mga kasama niya, mga konsihal ng mga nanalo. At siyempre, ang nanalong barangay captain ng Barangay Aplaya, si Pangulong Ray Di Chavez at sa kanyang mga konsihalas. Congratulations po at sana po ay maging matagumpay ang mga hangarin natin diyan sa pagpapaganda ng ating barangay sa Aplaya, June. Baka banggitin mo bakit iisang binabati ko, sila lamang. Ito po ay aking barangay. Yun, Ayan. At barangay. bukod sa kasama po ang aking anak. Yun. Ayan. So congrats sa mga nagwagi. Diyan sa amin sa Talumpok Silangan, sa mga nagwagi, congrats. At ang yun daw sa mga nagatan. Better luck next time. At saka, Jun, sabi mo nga, iisa naman ang hangarin ng mga Oo, yung lahat naman makapaglingkod. tayo. Pwede naman silang maging katuwang din sa paglilingkod dyan sa barangay natin. So, ngayon ay panahon na nga, sabi mo kanina, Miss Jen, reconciliation. Tayo na may isang bakuran, kumbaga. Paglabas tayo pa rin na magkakasalubong. Yes, Iisa ang hangarin. So, tuloy-tuloy lang ho ang buhay. So, sa atin pong pagbabalik, ang atin pong Tuesday talakayan at dahil ngayon naman ho, October pa, co-op man pa rin ho, atin pong pag-usapan ng isa ho sa umaarangkadang kooperatiba dito sa ating lalawigan, ay gahoy nakasakay na sa Batrasco. Ang dami hong biyahe niyan. Nakikita ko nga, Jun, at kaya naman po, wala pong maglilipad ng himpilan, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo, makalipas lamang ang ilang paalala. Public Health Advisory, Volcanic Smog Alert. Ipinababatid po sa lahat ng nararanasang tila hamog o hazy mixture o paglabo ng kapaligiran na nasa ating paligid ay tinatawag na volcanic smog. Maging mapagmasid,
at gawin ng mga kaukulang paghanda patungkol sa ibinubugang usok ng Bulkang Taal na maaaring makaapekto sa kalusugan lalo tigit sa mga may kasalukuyang karamdaman gaya ng hika, sakit sa puso o sakit sa baga, lalo tigit sa mga may edad, mga sanggol o bata at mga buntis. Ang volcanic smog ay isang mapanganib na kombinasyon ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Maliit na particulate matter na resulta ng aktibidad ng bulkan. Maaari itong magdulot ng problema sa paghinga at iba pang sakit sa kalusugan, lalo na sa mga mayroong mga existing na kondisyon sa baga. Narito ang ilang hakbang para pangalagaan ang inyong kalusugan. Ilimit ang mga outdoor na aktibidad upang mabawasan ang pagka-expose sa volcanic smog. Magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay, upang mabawasan ang paghinga ng makakasamang particulate matter. Ihanda ang mga maintenance na gamot at mga pangunang lunas. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana upang maiwasan ang pagpasok ng volcanic smog sa inyong tahanan. Siguraduhin din gumagana ang exhaust fan. Danasan ang pag-inom ng tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga. Magpatingin o tumawag agad sa doktor o sa barangay health unit kapag makakaranas ng matinding epekto. Subaybayan ang mga update mula sa lokal na mga otoridad para sa pinakabagong impormasyon at tagubilin ukol sa kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Mangyaring ibahagi ang babalang ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Magtulungan tayo upang manatiling ligtas. Isa pong paalala mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at katulad ho na nabanggit natin kanina, nasa Tuesday talakayan po tayo. At mapalad ho ang biyaheng Kapitolyo sapagkat babiyahe tayo ngayong umaga kasama ang General Manager po ng Batangas Transport Cooperative o yung Batrasco, si GM Romeo Macailaw. Magandang umaga, GM. Well, magandang umaga po sa lahat. Ito po isang karangalan para sa akin na maging panauhin po sa biyaheng Kapitolyo. Isa hong karangalan din sa aming biyaheng Kapitolyo para kumbaga maihatid natin sa ating mga taga-subaybay lalo't higit yung mga hindi pa napapasakay sa ating mga Batrasco itong ating bagong transportation. Anyway, gaano na ba ito katagal at kwentuhin niyo kami tungkol dito sa ating Batrasco. Kailan ho ito naitatag? Kailan ho nagsimula? Paano ito nabuo? Well, mahabang kwento po kung bakit nagkaroon po tayo ng Batangas Transport Cooperative. Noong mga taong 2017 po, o early pa ng 2017, ay may plano po ang gobyerno talaga ng modernization program na kung saan po ang ating mga traditional jeep ay imo-modernize. So, ang gagawin lang po ng mga individual na may hawak ng prangkisa ay mag-consolidate po sa either korporasyon, kooperatiba, or consortium. Pero hindi ho ganun kabilis na tinanggap ng inyong lingkod. 10 ng atin pong mga miyembro ng Batrasco yung pagkokooperatiba. Una, talagang kami po nung mga panahong una ay sumasali pa sa mga transport strike. Actually ay naging membro pa po ako ng coalition ng No to Phase Out at talagang kami nagrarally po sa harapan ng Malacanang at pinagsisigawan ang No to Phase Out. So ang inyo pong lingkod ay umiibabaw pa sa jeep para po ipagsigawan na kailangang hindi ma-phase out ang ating traditional jeep sapagkat ito lamang ang kabuhayan
na pinagmumulan ng atin pong mga driver at mga maliliit na operator. Dahil marami po sa mga operator natin, ang mga nag-abroad pa yan, nag-ipon sa ibang bansa, talaga nagsunog ng kilay para lang makaipon, para pag-uwi na nila ng Pilipinas ay makabili ng isang pampasayanong jeep para po sa itaguyod yung pangaraw-araw na kabuhayan ng kanyang pamilya. At talaga pong maraming patunay na ang pag-jeep, ang pagmamaneho po ay talagang nakatulong po ng malaki sa atin pong mga mamamayan, lalo tigit po sa mga driver natin, dyan po kumuha ng pagpaaral sa kanilang mga anak. Marami naging professional dahil sa pagsusunog po ng kilay ng ating mga tsuper talaga. Kaya hindi po ganun kadali talaga na tanggapin ng bawat isa po na mape-phase out sila. So kaya ho kami, isa po ako sa talagang lumaban po ng lumaban dyan sa no to phase out. Pero habang kami po ay nakikipag-rally, ay unti-unti pong nagtatayo kami ng kooperatiba. Kasi yun ang gusto po ng gobyerno. Kasi meron pong pandaigdigang panawagan ng climate change. So ang inyong lingkod po naman, 10 ng ibang mga leader natin ay talaga nag-advocate po ng maayos at malinis na kapaligiran, malinis na hangin. Kaya yung climate change po talaga tayo po ay tumutulong para po diyan. Kaya po nag-prepare kami para po dito sa pagtatayo ng kooperatiba. Ang una pong ginawa ng inyong lingkod ay hinanap ko yung mga presidente ng ating mga federation sa bawat bayan, at sa kabutihang palad po ay natagpuan ko ang 5 federation dito po sa lalawigan po ng Batangas, ang Batangueños Federation of Jeepney Operator and Drivers Association sa Tanawan. At nung panahon pong yon ay ako ang pangulo ng Federation ng Mataas na Kahoy, at ganoon din po ng Federation of Transport Workers of Lipa City. So inipon po natin yung mga presidente, yung mga leader wala po sa First District, Nasugbu Transport Federation, ganoon din po sa lungsod ng Batangas City. So at ipinaliwanag po natin sa kanila, sa mga leader, yung pong modernization program na plano ng gobyerno. So hanggang sa tinayo po namin yung Batangas Confederation of Jeepney Operator and Drivers Association, yung BACJODA. So yung BACJODA pong yan po ang bumuo noong Batangas Transport Cooperative. Yun pong 23 cooperator po ng Batrasco ay nagmula po sa BACJODA. So hanggang sabi ito, unti-unti po namin binuo ang Batrasco, at ang naging opisina po nito ay sa bayan po ng Mataas na Kahoy. Sapagkat nung panahon pong iyon, ng 2017, ang aking asosasyon sa Mataas na Kahoy, ang siyang tanging meron pong opisina. Kaya doon ho napapunta ang opisina ng Batrasco. Sa Mataas na Kahoy. Sa Mataas na Kahoy po. Sa maliit na na bayan po ng Mataas na Kahoy, dyan po napalagay ang main office po ng Batrasco. Kanina gusto ko sanang itanong, dahil nga naikwento nyo na isa kayo doon sa tumindig para wag matuloy yung phase out. With due respect naman ho sa ating mga drivers pa rin ng ating mga traditional na jeep. Isa rin ho ako sa naniniwala na dapat ho talaga ay magkaroon tayo ng isang maayos na transportasyon na hindi magdudulot ng pagkasira ng ating environment, particular itong ating ozone layer, dahil nga dito sa ating climate change, na kung mapapansin nyo, at kayo aayon sa akin, itong ating mga taga-subaybay, kung nahahalata ninyo na kapag tag-init ay sobrang init na halos mawalan na ng tawag dito. Halos hindi na tayo makahinga sa labas ng ating mga tahanan. At pagka bumagyo, hindi pa nga bagyo, haba-habagat pa lang at ami-amihan, sobrang lakas na. Yan ho ang number 1 na idinudulot itong ating climate change. So yun ho ang nagbunsod sa inyo, kumbaga para mabuksan ang isipan na kailangan talagang magkaroon tayo ng ganitong transportasyon. Well, isa po yun sa talagang dahilan natin. At saka yun nga, siguro panahon na po para magkaroon nga ng komportableng sakayan ang ating pong mga mananakay. Well, hindi ko naman po talagang tinatalikuran ang traditional jeep. Dahil ako po ay nagsimula ng mamasada ng panahong 2003.
nakaliliitan pa ng mga anak ko. At diyan ko rin naman kinuha sa pamamasada ang aking pinagpaaral ng mga anak ko. At ganoon din yung kung paano ako naituloy ko ang aking sariling tahanan. Dahil din po dyan sa kinikita ko rin sa pang-araw-araw sa pamamasada. At talagang ako ay, bago naging presidente ng asosasyon, ay talagang actual ko pong ginawa ang pamamasada hanggang sa naging pangulo na nga po ako ng asosasyon, ng mga federation, at talagang ipinakikita natin talaga diyan sa paglaban po sa no to face up nga kung paano po talagang bakit hindi kailangan na tanggalin ang mga traditional jeep natin. Talagang ako po ay isa riyan sa talagang ayaw din dati. Pero yun nga, dahil po sa unti-unti po nating nakikita yun pong kahalagahan kung bakit meron dapat tayong maayos na sakayan at paano maging komportable ang ating mga mananakay. Kasi dito po sa modernization meron pong sistematiko siya. Hindi lang po dahil baguhin lang yung hitsura ng jeep, kundi pati po yung pagsiservisyo natin sa ating mga mananakay. Kasi yun nga, respeto po sa ating mga kapwa driver, ay sa pag-traditional jeep kasi, dahil sarili nila yung pinapasada, pag kumita yan, titigil. Siyempre, sapat na. Kaya pagdating ng hapon, ay marami yung mga nakatambak nating pasahero sa mga daanan kasi walang masakyan. Kasi siyempre, pag kumita na po yung mga driver natin, di uuwi na. Lahat ng yung mga isinakay nila ng pasahero sa umaga, sa hapon walang masakyan. So yun, kaya kailangan po na talagang may sistematiko po yung modernization at meron pong tinatawag na fleet management na kung saan po ay talagang may oras ng alis ng ating mga sasakyan, may oras din ng uwi, at hanggat meron pong dapat isakay ay dapat yan po ay makarating sa tahanan, lalo po sa gabi. Mamaya hihimayin ho natin yan. Pero idagdag ko lang doon sa inyong yun, sistematiko at pagka halimbawa at ayos na ang kita, ititigil. Meron pa diyang biglang may birthday yung kakapwa driver. So, halimbawa ay sa asosasyon ay may 12 sasama, ay di 12 jeep na yung mawawala sa kalsada. Pero nabanggit niyo kanina yung federasyon, 5 federasyon yung hinanap ninyo. Dito ho ba sa lalawigan ng Batangas, bago nyo na itayo itong Batrasco, bago nabuo itong Batrasco, meron na ba tayong mga kooperatiba na dito sa mga federasyon na ito na... Well, marami pong sumulpot na kooperatiba nito lang panahon na magkaroon ng modernization program. Particular po sa transport. Kasi kalimitan po sa samang lalawigan ay marami po ay credit cooperative, multipurpose cooperative, o anumang kooperatiba. Ito pong lumitaw po ang mga transport, although meron na dati, pero pailan-ilan. Pero talagang sumulpot po ang karamihang transport cooperative nitong panahon po ng may modernization program. Kasi talagang hinikayat po ng LTFRB, ng DOTR, na ang bawat asosasyon or grupo ay magtayo ng kanya-kanyang kooperatiba. Kasi meron pong modernization. Dito sa Batrasco, ano ang pagkakaiba ng kooperatiba ng Batrasco, ang Batrasco at ng ibang mga kooperatiba sa lalawigan? Hindi lang in terms nung serbisyo na pinagkakaloob sa mga mamamayan at saka sa miyembro, kundi sa pagproseso ng pagiging kooperatiba. Well, halos isa naman po ang proseso ng pagkokooperatiba. Kaya lang po, ang transport ko po ay parang special siya kasi dahil gawa nga ng modernization. So, ganun din naman po ang process niya. Lahat po ay naka-registered sa CDA. So, ang kaibahan lang po ng Transport Co-op ay meron po pang Office of the Transport Cooperative na kailangan po ay recognize ka sa kanila. So, unlike po doon sa iba nating kooperatiba na CDA lang, ang kailangan mong comply, ay dito po sa amin, sa Transport Co-op ay medyo marami-rami na kailangan mong talagang i-comply. Yung CDA nga po, yung OTC, at syempre, kung ikaw po ay nagkakaroon na ng empleyado, kailangan po ay registered ka rin sa Pag-ibig, SS,
Oh, Yan, PhilHealth. At siyempre, kailangan po ay yung mga empleyado mo kasi, mula po sa informal sector, mapupunta ka na sa formal. Na kung saan yung iyong mga empleyado ay kailangan pong bigyan mo rin ng social benefits. At isa yun po sa mga requirements po ng modernization program. So, kailangan meron po silang social benefits na pagdating naman ng mga magre-retiro na ang atin pong mga driver, so ay kailangan pong meron naman silang mapala pagdating ng panahon na sila ay magre-retiro na. Kasi kalimitan po sa mga driver natin ay kahit 60 anyos na napipilitan pa rin magmaneho kasi kung hindi magre-retiro sila, wala naman silang makukuha sa SS. So kaya po yun, isa yun po sa pagkakaiba ng ibang kooperatiba ang transport ay di marami pong medyo i-comply ka talaga. Napakaganda nabanggit nyo, palibasay kayo ay sabi nga nyo, dumaan dyan sa pagmamaneho, pagkapasada. Kaya alam nyo, magiging kinabukasan kapag sa oras na nagretiro. Pero dito sa membership, kaya ako naitanong anong pagkakaiba. Siyempre, halimbawa ay may mga gustong maging miyembro. Ang alam ko ay malaking magiging pagkakaiba sapagkat nung una kasi, itama nyo ko kung ako'y mali, ang nasagap ko, kung gusto kong mag-miyembro, dati ako namamasada ng traditional na jeep para mapasali sa isang transport group o sa cooperative na yan, kailangan kong merong unit at may mga kailangan akong i-comply sa halimbawa sa isang ruta o sa isang LGU GM. Well, ayun, bago ko po kasi mapasali sa isang transport cooperative, so kailangan po ay, yun nga, ikaw po ay merong transport, yung traditional jeep natin. Kasi yun nga, binuo naman po ang mga transport cooperative dahil nga sa modernization. So isa po yung requirements mo, dapat ikaw ay merong unit na traditional. So yun po yung i-consolidate sa kooperatiba. Kasi yun pong sa modernization program po sa PUBMP ay mawawala na po yung individual na prangkisa at i-consolidate ito sa kooperatiba na. So lahat po, halimbawa, yun pong ruta po ng Lipamata sa Kahoy. So magiging isang prangkisa na lang siya. Mawawala na po yung prangkisa ni Pedro, ni Juan. Yan, magiging kung saan sa sumama na kooperatiba, yun na yung kanyang prangkisa. So yun po yung consolidation. So ang isa pong miyembro ng ng Batrasco, siyempre kailangan pong magbigay siya ng membership fee. Yun po yung isang requirements. Tapos meron pong paid up capital, subscribe capital. Kasi sa amin po, kailangan po ay ikaw ay makapag-comply ka po, makapagbigay ka sa Batrasco ng at least 60 share. Kasi yun po, sa kooperatibo po kasi, equal share po siya. Hindi po dito pwedeng mayaman ka, mas malaki yung isi-share. Kailangan meron po kaming talagang nakatakda na dapat ang isang individual ay meron pong 60 share lamang sa kooperatiba. Yun yung subscribe capital po na tinatawag. Tapos yun nga, yung membership fee. Tapos meron po tayong yung mga pinagkakagastusan po sa LTFRB. Siyempre, pag magpapanotaryo po tayo, may consolidation fee. So yun lang po yung babayaran lang po ng atin pong mga gustong sumali po sa transport co-op. At open po ang Batrasco naman do sa yun nga yung mga operator po natin na meron pong prangkisa at yun pong atin pong mga driver. Yan, at sa mga allied workers. Sa akin ba ilan ho ang member ng Batrasco? So well, ang member po ng Batrasco sa buong Batangas po at yung mga kalapit na probinsya katulad po ng Quezon kasi marami pong hawak na ruta ng Batrasco. Kami po ay 43 routes. So kasama po yung Lipa, Chaong. Kaya may member din po kami mga taga Quezon. So kami po ay umaabot ng mahigit 2,500 na miyembro. Napakadami na ho palang miyembro. Ay yun nga po, kami po ay isa sa pinakamalaking transport kooperatiba dito po sa lalawigan po ng Batangas. So nabanggit nyo, ang ating ruta dito sa lalawigan ng Batangas ay umaabot sa 4 na. Yung hawak lang po namin. Pero mayroon pa pong ibang mga kooperatibang nagtayo ng kanila. Ibig sabihin meron ng cooperative, meron ng mga ruta ang Halimbawa po, yung pong Lipa Lemery.
meron pong korporasyon dyan, yung Batangueños, Magino. Yan. So hindi nyo ruta yung Batangas Lemery? Hindi po namin hindi namin kasama sa operation. Yon. Meron din po sa mga kasama natin sa Tarawan, so nagtayo po sila ng sarili nilang cooperative, yung Tarawan Transport Service Cooperative. So yun dito po sa ruta ng Rosario, Batangas City, meron po diyang isang kooperatiba at isang korporasyon. Dito po sa Mabini ay maliban po sa Batrasco ay meron pang 2 na cooperative na tumatakbo. Dito po sa lungsod ng Batangas ay meron din po maliban sa Batrasco. So nandyan po ang yung Kapitolyo at meron po yung biyaheng Dumantay, kung di po ako nagkakamali. Meron po silang kooperatiba. So mayroon pong maliliit, maliban sa amin, mayroon pong maliliit na co-op. O yung Malbar, nandyan din po, Malbar Transport, yung Batangas San Jose na kooperatiba, meron din po. Marami pong mga nagtayo, maliban sa Batrasco. Pero sa unit o doon sa kalidad ng bumabiyahe sa kalsada, halos pare-pareho ba o iba ho yung sa Batrasco? Well, ang nauna po kasi mag-modernize dito sa Batangas kami, yung Batrasco. So kami po ay nag-launching last year ng September. So sa ngayon po kasi ay inaabot na kami ng 87 units. So ang ruta pong meron na po tayong modern jeep under ng Batrasco po ay ang Lipa San Juan, Lipa San Juan, Lipa Rosario, Lipa Chaong Quezon, Lipa Batangas City, at meron din pong Lipa Mataas sa Kahoy. Yung Lipa Mataas sa Kahoy po natin ay magkahiwalay. Ang papunta po ng Batangas, ang SM Lipa at yung Lipa Palengke. At meron na rin po tayo yung modern jeep dyan sa Batangas City, Bawan. Batangas City, Bawan, meron na rin po Meron tayo. na rin po, 12 units po yan. At yung pong biyaheng Lipa-Lubo, meron na rin pong modern jeep dyan, pero iba pong korporasyon ang nagpapatakbo diyan. Meron din po tayong modern jeep sa Grand Terminal ng Batangas, papunta po ng SM Lipa. Meron din po diyan yung Premier. Meron din po tayo sa Kalamba, papunta naman po ng SM Lipa. At meron pong bago ngayon. Nag-launching po kahapon, yun pong Lemery Lipa, meron na po silang modern jeep din na nag-launching kahapon. Under din ng Batrasco? Hindi po. Batangas Magino. Korporasyon po yan. Korporasyon. Korporasyon naman. Oo. Dito sa Batrasco natin, nabanggit niyo yung mga ruta natin. Yung ba'y may mga regular na na mga terminal para kung sakasakali yung mananakay, doon pala ang terminal nila, doon ako pupunta. O ikot lang sila? Well, isa po kasi isa pa rin sa kailangan pong baguhin sa modernization program na dapat ang mga modern jeep po natin talagang may kanya-kanya pong terminal. Kaya nga po nagkaroon ng joint memorandum circular ang DOTR at ang DILG na binibigyan ng kapangyarihan po ang DILG natin na kasi ang may control naman po sa bawat LGU ay yung mga namumuno sa bayan at mga city. So dapat po ay merong proper na terminal at mga loading area, loading and unloading para hindi kasi nakakalat tayo, no? Kasi sa ating pong probinsya at lalo hindi lang naman sa atin, lahat ng mga probinsya po at city ay talagang medyo masikip na. Kaya kailangan po talagang meron pong proper na terminal at babaan at sakayan talaga kasi para po maiwasan talaga natin yung pagsisikip po ng trapiko. Talaga pong nire-required ng batas na magkaroon po talaga ng kanya-kanyang terminal. O kung wala man pong nakadesignate na public terminal ang isang LGU, so ang mga kooperatiba po pag ikay nag-modernize, kailangan po ay meron kang sariling garahe at meron kang sariling terminal para hindi nakakalat sa lansangan natin ang mga sasakyan. Lagi ko nakikita sa mga Facebook page ng mga LGUs, yung mga tanong na
hanggang anong oras baga ang biyaheng pa Batangas galing sa Garne? Yung mga binanggit yung ruta, may mga pagkakaiba ho ba? Ano hanggang oras ang simula ng biyahe ng Batrasco? Hanggang anong oras? Ayun. Sa amin po sa Batrasco ay kami po nga ay naka-fleet management. So kailangan pag may lumabas ng pasahero sa madaling araw, kailangan nandun na rin kami. Kaya mayroon po kami mga ruta na yung 4:30 ng umaga ay meron na po kung naka-deploy. At yan po ay kada 30 minutes or 15 minutes ay may kasunod. Depende po sa dami ng aming unit. So, yan po ay may oras din ng uwi. Kumbaga, nakakuha na yun, nakaplano na. Kung ikaw na unit ka, aalis ka ng ganitong oras at ganitong oras ka rin, uuwi ng garahe mo. At meron sa darating pong mga araw ay magkakaroon na rin po kami ng biyahe sa gabi. So, susubukan po namin yan dito po sa ruta ng Lipa, Batangas City. So, magdi-deploy po kami ng biyahe na sa gabi. Para kung sakasakali po, lalo't mahigit po yung mga nagtatrabaho natin sa mga call center. So, yan ay oras-oras po. May nauwi, may nalabas. So, kailangan po nating masilbihan lahat ng mga manggagawa. Kasi kung sila po na may aarkila lagi, pag-uwi at pagpasok, ay wala na hong mga halos matitira yung kanilang sweldo. So kaya nga ho, ito ay isa po sa plano ng gobyerno, kaya may modernization, ay kaya baguhin yung sistema na dapat kung hanggat merong pasahero na sasakay, ay dapat meron ding namamasada. GM, napakahalaga ho niyan. At kung naalala nyo kanina, nagkukwentuhan ho kami ni GM. Ako, nakamotor lang. Pero dahil may dadalawin nga ako sa Lipa, sabi ni Mrs. Baka tayo pwede na magbiyahe na lang, magbatrasco na lang tayo. Hindi ko alam po hanggang anong oras ang biyahe ng Batrasco pabalik dito sa Batangas City galing sa Lipa. Baka mahirapan tayo ng sasakyan. Kung may plano naman ang Batrasco na magkaroon din ng biyahe sa gabi, malaking tulong ho yan. At bigla ko hong naalala, GM, yung isang aming speaker doon sa isang training na napuntahan ko. Sabi, ano bang meron sa 8 to 5? Ano bang meron sa 8 to 5? Hindi ba pwedeng baguhin yan para may adjust yung traffic? Dahil di yan ang pagpasok ng eskwela, pagpasok ng lahat ng manggagawa. Bakit hindi mahati? Merong papasok ng 10 kung hanggang anong oras. At least, ready ang ating transportasyon para serbisyuhan. Kung meron tayong mga nag-o-overtime, mga panggabi, tama ho, napakaganda ho nung inyong nabanggit na yon. Pero, GM, pag-usapan natin yung pamasahe at yung mga discounts at parang balita ko, meron doon yata kayong power cards ngayon. Yung bibili na lang kayo para swipe na lang. Meron bang ganon? Well, actually meron po. At isa yung sa konsepto po ng modernization na kailangan ay hindi na ho gumagamit tayo Ng pera. ng pera. Kasi hindi lang naman po yung unit nga talaga ang binabago. Kung hindi dapat yung sistema rin ng pagbabayad. Kasi kung card yan, hindi yan para nakawin eh. Hindi mawawala. So sa modernization po ay may ginagamit po tayong system, yung EFCS. So kasi ang mga modern jeep po natin, may naka-GPS yan eh. May GPS, meron pong CCTV sa loob. Wow. Na kailangan po talaga ay makita kung ano yung nangyayari sa loob niyan. At kailangan din po ay alam din po ng mga kooperatiba kung nasaan na yung atin pong mga unit. Kasi dati-dati po, pag nagkumita na nga ang mga driver natin, kuminsan nasa sabungan. Diga. Kuminsan ay pag na-text ng kumpare, punta ka din eh, at kaya tayo babarik. Sisimula na kami din eh. Sisimulan na kami. Naku, ganyan din ang ugali ko nung araw eh. Sabi sa akin, Pangulo, punta ka din, babarik, birthday ko. Di ako naman ay si punta. Ay ngayon po, ay malulukit po ng ating fleet manager. Abay, ba't nakatigil itong unit natin? So yun, alam na ko, nasa sabungan kasi makikita yung unit mo kasi meron po nga GPS yan. So kaya hindi na pwedeng mangyari ngayon na wala nang masasakyan yung mga tao natin, yung mga mananakay natin kasi alam na
ng management na ikaw ay nabiyahe o hindi. So yan, alam din kung patay ang makina mo, kung ikay tulog dyan sa puno ng puno-puno diyan. Nagpapahinga. Ay mako, nagpapahinga. Alam na alam po iyan. Alam din kung ikay nag-undertime. So alam din namin kung sobra ka na sa oras ng biyahe. So ayan po, maraming pagbabago. So Sa pasahe at sa sa pamasahe po ay medyo mataas ng kaunti. Ahit po tayo ng 2 piso sa traditional. So ngayon po ay tumaas ng piso kaya ang minimum pong pamasahe sa modern jeep ay 15 pesos. Pero siyempre, ikaw naman naka-aircon. O pwede ka namang nakatayo pa tayo sa loob. Kaya ho, komportable nga. Ay sabi nga ho ng mga mananakay natin, abay di bali ng traffic, kami naman nakasakay ng Batrasco, hindi naman kami naiinitan. At in fairness so GM at kami nga ho ay nakasakay na dyan, ako'y nasa kahulihan pa. Hindi ho siya matigtig at hindi maingay hindi maingay sa tenga. Hindi maingay sa tenga. Komportable at nakakawili. So yung mga may sariling sasakyan diyan, yung mga nakamotor at hindi pa ho sanay na sumakay sa Batrasco, try ho ninyo para masabi niyong hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko dahil si GM ang kausap ko. GM, mabalik lang ako dun sa napag-usapan natin dun tungkol sa drivers and conductors. Nasabi nyo nga hindi katulad ng dati na okay na ako, kumita na ako, ay ako'y gagrahin na. Ito bang mga drivers and conductors natin, kumbaga regular na may sweldo? Kasi diyan ho natin may iwasan yung kailangan kong humapit dahil dun sa mga dati na ako nagbaboundary, kung malaki ang aking kita ngayong araw, edi siyempre malaki ang kabahagi ko. Ngayon ho ba paano? Ang bahagi nandyan? Well, yun po. Mula po sa dating informal sektor kami, nasa formal na sektor na kami. So, regular na manggagawa. Meron po kaming minimum wage. Nagbibigay na rin, obligado ka pong magbigay ng overtime at mga incentive. Dahil pag hindi ka nagbigay, ilalayasan ka ng mga driver natin. Oo. At pag hindi ka nagbigay ng incentive sa mga konduktor, kukupitan ka niyan. So yan, hindi ho maiwasan. Dito po, kasama po dito ang pagbibigay ng maayos na pasahod at mga benepisyo na dapat po ay natatanggap ng isang karaniwang manggagawa. At bukod po doon ay nagbibigay kami ng incentives pa rin doon sa mga driver nating masisipag na namabasada pa rin talaga na hindi tinitingnan yung nakatapos na sila ng oras ay uuwi na. Bagkos ay kung sa tingin nila na gusto nilang kumita ng mas malaki, so nagbibigay po kami ng karagdagang incentive doon. Kaya, at hindi ho kami namimili doon sa namin, mga konduktor. Actually, ang gusto po nga namin ng mga konduktor ay mga babae at asawa mismo ng mga driver. Alam mo kung bakit? Ay para maiwasan ho yung text, asang ka na, ba't gabi ka na? Yung mga selos. Ay sabi ko, diyan nga, sumama ka dyan sa asawa mo at ikaw na magkonduktor para hindi kayong chat ka ng chat. Parang hugot nyo na yung GM Oo. Kalimit kasi po ang mga driver ay sweet lover. Yan. Ay lagi nang pag gumibi, hahanapin ng asawa. Where na you? So kaya ini-encourage po talaga namin. Kasi maganda ho yung tandem nung mag-asawa na nasa paghahanap buhay. Kaya nga sa amin po, mga konduktor namin ay basta po ikaw ay marunong kang magkwenta at marunong kang gumamit ng gadget. At actually naman po, yan po itinitraining natin bago natin pakawalan. At siyempre, tinuturuan po din natin po ang ating mga konduktor kung paano mag-assist sa mga pasahero, lalo na po yung mga senior natin, mga PWD. Pero kung minsan hindi rin po talaga may iwasan sa mga empleyado na medyo may kapabayaan minsan, ay bigyan siyempre pag bumaba ay hindi na naalalayan. Kaya nga lagi hong paalaala namin sa mga empleyado ng Batrasco na kailangan ay maayos na serbisyo ang ating ibigay kasi pag hindi maganda ang ating serbisyo, maraming, alam mo naman social media ngayon, kaunting pagkakamali mo ay ay para kang tumampo na sa bigas kasi talagang marami pong tuligsa pa rin sa amin dahil sabi nga ay niyakap na raw namin ang modernization at kung bakit matuloy daw ang
ang modernization ay dahil naglagay na kami ng modern jeep. So, ayun. Kaya po talagang patuloy po na ang pagpaalaala namin, lalo sa mga driver, hindi po naiiwasan yung resistance. Talagang kapag nakikita nilang puno ang Batrasco, tapos yung mga traditional natin ay ilan ang sakay, siyempre hindi may iwasan yung mainit ang ulo mo kasi pare-pares din naghahanap buhay. Kaya sabi ko nga po sa ating mga driver, yung panatilihin yung pakumbaba sa kapwa at huwag pairalin yung init ng ulo. At kung may mga problema sa pamilya ay huwag dalhin sa hanap buhay kasi nakakasira po yan ng diskarte. At yung kalinisan sa pangangatawan ay importante rin na dapat po ay panatilihin kasi parang kapag ikay na bumiyahe nang hindi ka naligo ay parang di wala ring nangyari sa modernization. Paano GM yung inyong mga units sa traditional jeep? Kung hindi ako nagkakamali, kalimitan pagka nakabigay ako nag-entrega na ako ng boundary, pinapayagan ako ng may-ari na sa amin nakaparada. sa Batrasco ba? Ganon din ang sistema. Well, iba po. Ang Batrasco, ang mga kooperatiba po at korporasyon ay dapat ang kanilang unit ay nasa isang garahe. Yan. Kasi yung maintenance, importante po na may maayos na maintenance, may sariling mekaniko, may thereman, utility. Kaya ho dapat talagang mayroon silang sariling parking. Pagdating ng gabi ay doon sa masama lahat ng unit. Pero kami po ay pinapayagan namin yung iba naming driver na maiuwi doon sa kanilang tahanan kung may maayos na parking. Okay. Ayun ay, siyempre tinitingnan po muna namin yan. Lalo yung ating mga operator na nag-drop in substitution, yun po ay sa kadahilan ng yung iba nating mga empleyado para naman maisabay na nila sa pag-uwi. Lalo't malayo halimbawa. Malayo po, oo. Yun yung purpose talaga. Kasi kung hindi naman po pwedeng talagang iuwi nila, kung basta kung sa personal nilang kagustuhan. Pinapayagan po natin ang unit na maiuwi ng isang driver kung may maayos siyang parking at para may masabayan yung ibang empleyado namin. Kasi marami po naming mga empleyado na galing din sa iba-ibang bayan. So, katulad yan po sa bayan ng San Jose. So, meron dyan isang barangay talagang halos... Malayo pa yung... Oo, marami po naming mga empleyado mo. Marami dyan. Sa isang banda, GM, kita ko naman yung mga sa traditional jeep, pagka inuwi kahit hindi ka nila, nakikiboundary lang, alagang parang sarili. Dahil doon sila talaga kumukuha ng kanilang kabuhayan, doon sila kumikita. Kaya kung paano nila alagaan. Nabanggit ho ninyo kanina yung mga pag magkasunod yung traditional na jeep at itong Batrasco na kakaunti ang pasahero ng isa, baka magkaroon ng initan. Ano ho yung mga nagiging challenges ng ating Batrasco sa pagpapatakbo ng kooperatiba at sa pagbiyahe sa lansangan? Well, ganito po. Ayun ay madalas naming ma-encounter na hindi talaga maiwasan yung nagkakainitan. Lagi mong yung pakumbaba nga ay dapat po ay laging baon lagi ng ating pong mga driver. At sa part po naman ng Batrasco ay lagi naming kinakausap yung mga driver natin. Ito man ay maging traditional or ito man may modern. Kasi halos lahat po naman ng marami po mga tumatakbong mga traditional jeep dito sa ating pong lalawigan ay member ng Batrasco. Actually, kanina po may inayos ang atin pong committee ng education at ang ating fleet manager pinag-uusap po sa opisina. At para maipaliwanag sa kanila na hindi dapat nananatili yung competition sa lansangan kasi ito ay parehas na public service ang ginagawa natin at hindi dapat manatili yung init ng ulo. Lalo tigit kung ikaw ay parehas na kay Batrasco. Member ka ng Batrasco, yung kasunod mo na modern jeep ay Batrasco din. Kasi dito po sa modernization program, lalo sa kooperatiba, kahit hindi naman ikaw sa ngayon hindi ka pa
modern jeep ang dinadala at member ka ng Batrasco, may chance ka pa rin namang kumita. Kasi mayroon po tayong tinatawag na dividendo at saka patronage refund na kapag kumita ang isang kooperatiba, ay yung lahat ng membro niya ay mayroong kikitain, may bagbalik tangkilig, mayroon pa yung dividendo na tinatawag. O, hati-hati tayo sa dividendo. Kaya sabi namin, wala dapat kompetisyon. Lahat po ng mga membro ng Batrasco ay pag-aari din nila yung modern jeep ng Batrasco. So, yun yung pagkakaiba po nun. At yun pong mga nag-drop in substitution, yung mga nakaisip na sumali sa modernization, yun naman kanilang mga lumang jeep, nai-restro pa nila. Naging private at nagamit pa nila sa ibang pagkakakitaan. O may sakay sa nilang mga kalakal o napaparkila nila sa mga kargahan ng gulay sa palengke. Kaya ito pong modernization ay sa tingin ng iba ay anti-poor. Pero sa tingin po namin ay hindi naman ganon kasi may sistematikong pamamaraan po ang Batrasco na kailangan po ay tingnan pa rin natin yung ibang membro natin o hindi man membro na kailangan ay ang modernization po ay unti-unti natin lang babaguhin. Hindi naman ibig sabihin ay naglagay tayo ng modern jeep ay inaapi na natin yung mga traditional jeep. Ay gusto lang natin pong tumugon sa panawagan po ng gobyerno ng modernization program na kailangan ay mayroon pong komportable at maayos na sasakyan ang ating mga mananakay. Yun lang naman po. At hindi, sabi ko nga, at lagi ko pong itong inuulit pag ako ini-interview po ng TV man o radyo na ang modernization ay hindi po ito kompetisyon. Ito po ay pagtugon lang sa programa ng gobyerno at pagmamahal lang natin sa inang kalikasan dahil sa ngayon po ay may climate change na kahit sa panahon ng summer ay umuulan at pag panahon ng tag-ulan ay mainit. Kaya yun lang po ang dapat nating tandaan sana na lagi kong pinuulit, ito po ay pagtugon sa programa ng gobyerno na sana po ay huwag namang maging masamain ng iba na nadyan pa sa lansangan. Nabanggit niyo yung mga ruta GM. Sa ngayon, ano po yung mga nakikitang plano ng Batrasco para mas mapalawak pa? Marami hong naghihintay. Kailan kaya din sa amin magkakaroon ng biyaheng ganyan? Para sa ating taga-subaybay, baka may mga naiisip tayong plano na, ito, lakarin natin to, magkaroon tayo ng bagong ruta, buhat din sa Lipa, papunta sa Gayon, o buhat Batangas. May mga plano pa ba tayo? Well, meron po. Kasi lahat po ng aming 43 routes, ayan naman ay plano po namin na lagyan din talaga ng mga modern jeep. Kaya lamang po ay siyempre, isa po sa requirements natin sa bangko para po ikaibigyan ng makautang ka sa bangko kasi hindi naman po kasi yan pautang din sa amin sa bangko at kami po ay nagpapasalamat ka sa DBP at ang Batrasco po ay inaaprubahan ng 152.15 million na halaga na para po makapagsimula kami ng modernization. So, yung mga ruta pong natin, kasi actually meron na anim na ruta pa lang po nalalagyan namin. So, may mga susunod pong taon ay may mga priority kami na mga ruta na lalagyan namin. Kaya lamang po ay isa po sa requirements dito ay yung Local Public Transport Route Plan or yung LPTRP. So, mayroon pong mga ruta na within the city or municipality ay wala pa pong mga LPTRP kaya hindi namin malagyan. Kaya yun, marami pong nagnanais na nga din ng mga operator natin na sila ay magkaroon na ng modernization program, modern jeep, kaya lang po ay siyempre, isa po sa requirements yung LPTRP. So siguro pagka naayos yan, pwede na mag-apply. GM ngayon ay Koopman pa. Ngayong araw na ito, yung pagtatapos na ating isang buwang pagdiriwang ng kooperatiba. Paano nakatulong ang ating pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan at sa panguna ng ating PC Ledo ng tanggapan ni Ma'am Celia Atienza para kumbaga magabayan ng inyong kooperatiba? Well, alam mo, isa po sa tumulong sa amin ay ang PC Ledo.
at ang ating pong probinsya, ang sanggunian natin, dahil ang Batrasco po ay accredited po ng Sangguniang Panlalawigan, at ang Batrasco po ay nakabahagi po ng Provincial Development Council. Kaya nakaupo po ako sa PDC at sa iba pang mga council pa. Malaking tulong po ng Piseledo na Ma'am Celia. Alam mo kung bakit? Yung mga education po na requirements namin sa CDA ay talaga pong kami po ay bahagi, Batrasco, mayroong ganiring seminar. Maduguyang Ay talagang kailangan namin ng mga seminar. Ay ang aming angel, si Ma'am Julia, ay talagang lagi pong nagpapalaala po sa Batrasco sa mga pagdating dyan sa mga education program. At siyempre po, ay yung tiwala na binibigay po sa amin ng probinsya at ng Piseledo, na kung saan ay lagi pong kaming kasama doon sa pinapasyalan po ng mga ibang kooperatiba na naglalakbay-aral dito po sa lalawigan natin. Ay pag may pupunta po sa Batangas ng mga taga-ibang lugar, kasama ang Batrasco sa pupuntahan. Ay siyempre, yun po ay malaking karangalan para sa amin, na kumbaga po kami ay napapabilang po sa mga kinikilala pong kooperatiba dito po sa lalawigan. Good luck po sa inyong kooperatiba, GM. Bilang panghuli, GM, nakikinig ang sambayan ng Batanggenyo, ang inyo pong paanyaya na tangkilikin itong ating modernization, subukan na sumakay sa ating Batrasco. Well, una po, kami nagpapasalamat po sa mga mananakay natin na talaga pong nagmahal po sa Batrasco. At talaga pong nakikipagpalitan ng text ng message doon po sa aming page, na marami po sa pasahero namin ay sila nang nagbablog at tuwang-tuwa talaga pag sumasakay sa Batrasco. At doon po sa mga iba pang mga mananakay natin na gustong subukan na sumakay sa Batrasco, ay sumakay na po kayo. Sakay na. Sumakay na po kayo. At ito po ay garantiya namin na malamig, komportable kayo. Kahit traffic, ay talagang hindi nyo ramdam ang traffic dahil hindi kayo pawis na pawis sa loob ng sasakyan. Sapagkat patuloy pa rin namin pong ang amin pong mga empleyado, ang driver at PAW ay patuloy po namin yung binibigyan ng palaala para po mabigyan ng maayos na serbisyo yung ating mga mananakay. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa Batrasco. At doon po sa mga ruta na wala pa pong Batrasco, at kung kayo po naman ang ruta ninyo ay hawak ng Batrasco o nasa kasama sa operation, sa mga susunod pong taon at panahon ay magkakaroon din po sa inyong lugar ng modern jeep. May TV pa. May TV pa. May CCTV pa. Babalitaan natin, may mga bagong mga innovation pa na naisip ang ating Batrasco. Sir, maraming salamat sa inyong oras, at bukas po ang biyaheng Kapitolyo para ihatid naman yung mga pagbabago at development ng biyaheng Batrasco. Maraming pong salamat sa inyong oras. So maraming salamat po. Ang ating nga pong General Manager ng Batangas Transport Cooperative, si Sir Romeo Makailaw. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad.
Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. So muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. So mga pagbate, Miss Jen, babatiin ko lang ang aking mudra dyan sa lungsod ng Lipa, ang aking sister, Mariel Anchingez at si Bayaw Jimmy. Sa mga taga-Talumpok Silangan, good morning ho. Lagi nakasubaybay sa atin, Miss Jen. June, gusto ko lang din bumati sa aking mga kamag-anak dyan sa Barangay Aplaya, Bayan ng Bawan, at syempre sa mga masisipag kong mga kapatid. Alam kong pagod na pagod tayo dahil nung nakarang election nga. Maraming salamat sa lahat. Pabatiin ko syempre ang aking anak na parang gusto niya na akong iwanan. Ang aking anak na si Jaina Jade Asilo, Balitaan, Aguilera Balitaan. Ayan. At dahil nga ang kanyang asawa inaan dito, baka mamura ako. Oo. Si Jetro Balitaan. So kung sakaling kayo'y nandoon eh di balitaan nyo na lang kami. Ano? Magbalitaan na lang tayo. Happy trip sa inyong dalawa. At kayo palagi magmahalan. So maraming salamat sa ating mga nakasama ngayon sa umagang ito, sa ating technical crew. Siyempre, nandiyan dyan si June Lindon Aguda, sino pa ba nandiyan dyan? Si Ang Christian aking Andal. inaanak na si Christian. Oo, at ang ating patroller na hindi na nabigyan ng pagkakataon din si Binson, si Kevin at ang ating si Kuya Roger. Good morning. So wala na tayong oras, Miss Jen. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang palalawigan ng Batangas. Nang pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. Sa tulong po ng Panginoon at sa sama-samang pagkilos, tayo po'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting. Muli, ito po si June Magnaye. At patuloy po nga angat at giginhawa ang ating pamumuhay, kaya't dapat tayo'y nagkakaisa. Dapat tayo'y nagtutulungan. Ito po ang inyong lingkod, Jenny Asilo Aguilera. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng